Araw mga bata, narito tayo muli para sa panibagong aralin sa linggong ito. Tara, samahan niyo ako para sa unang markahan, Module 6, ika-6 na linggo para sa araling Mother Tongue. Handa na ba kayo? Pero bago yan, alamin muna natin. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahan na matututunan mo at maisasagawa mo ang nagagamit ang tambalang salita sa pangungusap. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano kayo magaling. Piliin at isulat sa patlang ang titik ng angkop na pangalan ng larawan sa bawat bilang. Narito ang unang bilang. Ano ang angkop na pangalan ng larawan? A. Bahaghari, B. Bahay Kubo, C. Batubalani, D. Batingaw. Magaling mga bata, ito ay isang bahaghari. Pangalawa, ano ang angkop na pangalan ng nasa larawan? A. Kapitbisig, B. Kahilera, C. Kapitbahay, D. Katapat. Mahusay mga bata, yan ay kapitbahay. Para naman sa pangatlong bilang, ano ang angkop na pangalan ng larawan? A. Hating Gabi, B. Bahaghari, C. Takip Silim, D. Balikbayan. Mahusay. Pang-apat na bilang, ano ang nasa larawan? A. Silid-aralan, B. Batingaw, C. Kapitbahay, D. Silid-aklatan. Magaling. At pang-limang bilang, ano ang nasa larawan? A. Kapitbahay, B. Silid-aralan, C. Bahay Kubo, D. Batingaw. Mahusay mga bata, yan ay bahay kubo. Balikan naman natin kung ano ang napag-aralan natin noong nakaraang linggo. Para sa ano ang balik-tanaw ko, tukuyin ang may salungguhit na salita sa pangungusap kung ito ay tauhan, tagpuan o suliranin. Pilugan ng titik ng tamang sagot. Unang bilang, si Ray ay nagbakasyon sa Palawan. Ang nakasalungguhit ay Ray. A. Tagpuan, B. Tauhan, C. Suliranin. Mahusay. Ang nakasalungguhit na Ray ay halimbawa ng tauhan. Pangalawa, nawala ang alagang tuta ni Lito. Ang nakasalungguhit, nawala ang alagang tuta. A. Tagpuan, B. Tauhan, C. Suliranin. Mahusay mga bata, yan ay suliranin. Pangatlong bilang, sa hardin nakita sina Nora at Kara. Ang nakasalungguhit ay hardin. A. Tagpuan, B. Tauhan, C. Suliranin. Mahusay, yan ay tagpuan. Pang-apat, masayang naglalaro sina Paula at Bing sa parke. Ang nakasalungguhit ay Paula at Bing. A. Tagpuan, B. Tauhan, C. Suliranin. Mahusay, yan ay tauhan. Para sa panghuling bilang, dumarami pa ang tinatamaan ng sakit na COVID-19 sa buong mundo. A. Tagpuan, B. Tauhan, C. Suliranin. Ang nakasalungguhit, dumarami pa ang tinatamaan ng sakit ng COVID-19. Yan ay halimbawa ng suliranin. Mahusay mga bata. Ngayon naman mga bata,
para sa ano ang gagawin ko? Pagmasdan mo ang mga larawan. Naiisip mo ba kung ano ang mga ito? Mahusay! Ngayon ay ating tuklasin kung ano ang mga larawang iyong nakita. Mga bata, ang larawan na iyong nakita ay bahay kubo, silid-aralan, at bahaghari. Alam mo ba kung ano ang mga salitang ito? Ang mga salitang ito ay tinatawag na tambalang salita. Ano naman ang tambalang salita? Narito ang ilang halimbawa ng mga tambalang salita. Tengang kawali, taong nagbibingi-bingihan. Balat sibuyas, iyakin madaling umiyak. Kaibigang putik, hindi mapagkakatiwalaan, walang pakinabang. Kapit bisig, nagtutulungan. Anak pawis, anak mahirap. Mata pobre, mapagmataas, malupit, mapangmata sa mga mahihirap. Patay gutom, timawa, palaging gutom, matakaw. Hampas lupa, mahirap, pobre, pulubi. Akyat bahay, magnanakaw, mang-uumit sa bahay ng iba. Boses palaka, pangit kumanta, sintonado o wala sa tono. Ningas kugon, sinisimulan ang isang gawain ngunit hindi tinatapos. Nakaw tingin, pagsulyap sa isang tao na hindi niya nalalaman. Agaw pansin, madaling makakuha ng pansin o atensyon, tako pansin o agaw eksena. Sirang plaka, paulit-ulit ang sinasabi. Takip silim, maggagabi pagitan ng hapon at gabi. Madaling araw, pagitan ng hating gabi at bukang liwayway. Hating gabi, eksaktong alas 12 ng gabi, pagitan ng gabi at madaling araw. Silid aklatan, silid kung saan nilalagak ang mga aklat at iba pang babasahin. Agaw buhay, malapit nang mamatay o babawian na ng buhay. Bahay bata, bahagi sa katawan ng babae kung saan nabubuo ang bata sa sinapupunan. Anak araw, sobrang maputi, makasisilaw sa puti tulad ng sa araw. Pamatay insekto, gamit na kayang pumatay sa mga peste at insekto. Tubig alat, tubig na nanggagaling sa dagat o karagatan. Tubig tabang, tubig na nanggagaling sa mga ilog, lawa at ibang maliit na bahagi ng tubig. Dalagang bukid, isang uri ng isda. Bukas, palad, mahilig tumulong. Urong sulong, pabago-bago kung mag-isip. Balat kalabaw, makapal, hindi sensitibo. Tulog mantika, kung matulog ay mahimbing.
Magaling mga bata! Nalaman niyo na ba kung ano ang mga halimbawa ng mga tambalang salita? Ngayon naman, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng tambalang salita. Ang tambalang salita ay dalawang salita na pinagsama upang makabuo ng panibagong salita. Tulad na lamang ng bahaghari. Ang bahaghari ay pinagsamang salita na bahag at hari. At ang bahay kubo naman ay pinagsamang salita na bahay at kubo na ang ibig sabihin ay maliit na bahay. Tara mga bata, sagutan natin kung ano ang gagawin ko. Para sa panuto, bilugan ang tambalang salita na makikita sa bawat pangungusap. Una, masayang nag-aaral ang mga bata sa kanilang silid-aralan. Pangalawa, aray ko po ang hapdi ng aking bungang araw. Pangatlo, may kaibigan akong balat sibuyas. Pang-apat, nakapagtapos kami ng pag-aaral dahil sa kayod kalabaw ang aking ama. Panglima, naku, takip siling na, kailangan ko nang umuwi. Nabilugan na ba ang mga tambalang salitang iyong nakita mga bata? Tara, iwasto natin ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tambalang salita ay silid-aralan. Pangalawa, bungang araw. Pangatlo, balat sibuyas. Pang-apat, kayod kalabaw. At panglima, takip silim. Mahusay mga bata! Para naman sa pangalawang gawain, bumuo ng mga tambalang salita gamit ang mga salitang makikita sa loob ng kahon at gamitin ito sa pagsulat ng pangusap. Narito ang mga salita: kayod, balat, takip, silim, bahag, kapit, hari, kalabaw, bahay, at sibuyas. Para naman sa ano ang natamo ko, mga bata, lagi nating isaisip na ang tambalang salita ay dalawang magkaibang salita na pinag-isa upang makabuo ng panibagong salita at kahulugan. Tara, sagutan natin ano pa ang kaya kong gawin. Hanapin sa hanay B ang tinutukoy ng tambalang salita sa hanay A. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa hanay A, balikbayan, bahay kubo, kapit tuko, takip silim, kapit bahay. Para sa hanay B, A, papalubog na ang araw, B, taong galing sa ibang bansa, C, taong kalapit ang bahay, D, bahay na yari sa kubo, o E, mahigpit ang pagkakakapit. Para sa unang bilang, sagutan na natin mga bata. Ano ang ibig sabihin ng balikbayan? Mahusay, yan ay taong galing sa ibang bansa. Pangalawa, bahay, kubo. Magaling, yan ay bahay na yari sa kubo. Pangatlo, kapit tuko. Mahusay, pag sinabing kapit tuko, mahigpit ang pagkakakapit. Pang-apat, takip silim. Magaling, pag sinabing takip silim, papalubog na ang araw. At panglima, kapit bahay. Mahusay, pag sinabing kapit bahay, taong kalapit ang bahay. Para naman sa kumusta ng target ko mga bata, maaari niyong sagutan ang mga ito sa inyong malinis na papel. Sipiin sa kahon at isulat sa patlang ang wastong sagot upang mabuo ang tambalang salita sa bawat pangusap. Narito ang mga nasa kahon: pawis, urong,
kapit, tabing, kahoy, bahay, basang, hanap, kisap, taas, yaman. Una, matatayog ang mga punong patlang sa kagubatan. Pangalawa, si Dora ang napiling ingat patlang ng aming barangay. Pangatlo, ang pamilya nila Lito ang aming patlang bahay. Pang-apat, sumulong sa malakas na ulan si Jude kung kaya't siya ay tila patlang sisiw. Panglima, pagsasaka ang patlang buhay ni Manong Karding. Para sa ano pa ang kaya kong gawin? Pumili ng 5 tambalang salita sa ibaba at gumupit ng mga larawan nito. Idikit ito sa bond paper o malinis na papel. Magaling mga bata, natapos na naman tayo sa panibagong aralin ngayong linggo. Nawa ay may natutunan kayo. Samahan niyo ako muli mga bata sa mga susunod pa nating aralin ha. Paalam!